So today, we are here to make you guys understand yung DOT, hindi ho DOT yun Department of Transportation sa US. This is the standard ng tires or any material that's used in transportation. Understanding the DOT standards and tire age. Okay? So, number 1, paano natin malalaman ang manufacturing date ng gulong? Goma. I-check nyo po sa sidewall. Sa sidewall, merong DOT printed code sa sidewall at merong date. So, yun ho ang manufacturing date. The last 4 digits represent the week and the year of the manufacture date. For example, 3524, it's the 35th week of 2024. Yan po ang manufacturing niya. Number 2, what is DOT? DOT is the symbol that indicates that tire meets U.S. Department of Transportation Safety Standards. Okay? Sa US po yun Kung pumasa sa Amerika, siguro naman pasado na sa inyo yan, di ba? The DOT code, yung code po ng DOT na nakaimprenta sa sidewall ng goma. Ano ibig sabihin nun? The first 8 characters. Okay? Ang character po is nabubuo ng numero at letra. Okay? So those are characters. The first 8 characters denotes the manufacturing plant code and tire specifications. The last 4 characters is the tire manufacturing date. Number 3, meron hubang expiration ang gulong? Yes. Pero hindi ho kapareho ng pagkain. Ang pagkain, usually, nag-expire, starting from the production date, may expiration date yan. Pero dito sa Pilipinas, minsan 3 buwan na, kinakain pa. Di ba? Basta hindi sumakit yung tiyan. Kaya matitibay sikmura natin dito. Kaya kahit sa gobyerno, matibay sikmura. Dahil madalas kumakain na expired. So, ito yan ho. So, hindi ka pareho ng goma. Ang mga goma or gulong, nag-age yan mainly pag ginamit, not kung na-store. And the tire expiration depends on aging, not manufacturing date. Guys, ang goma, it's rubber. So, rubber degrades based on a lot of factors. Hindi based on kung nakatabi lang siya sa isang, sabihin natin, warehouse. Diba? Kung hindi naman ginamit, okay pa yan. Now, number 4. What is an aging tire? Tires age due to, number 1, road contact and constant friction. So, pag umiikot ang gulong, may kalsada, lalo na sa mga gawa ng DPWH sa atin, magandang kalsada natin dito, kaya mas magandang tire wear, di ba? Pabor ho yun sa mga nagbebenta ng goma. So, kasi the more tire wear, the faster you need to replace the tire. Number 2, increase in tire temperature when driving. When you're driving, it causes friction. When friction is caused, higher temperature. When there's higher temperature, mas mabilis ma-degrade ang material. Chemistry ho yun and physics. Sa mga hindi ho pumasa doon, itanong nyo na lang sa mga pumasa. Sa ako, nang-opya din ako nung high school. Exposure to direct sunlight. Ay hindi ho nagsa-sunbathing ang goma. So, madalas naman, kung i-store nyo yung goma, hindi naman siguro iiwan sa labas yan. It will never be exposed to direct sunlight. So, maganda kung itabi nyo sa isang lugar na madilim or, marami tayong kaibigan mahilig sa madilim. Hanggang ngayon, hindi tumatanda. Di ba? Kasi takot sa araw. Exposure to weather changes. Like any material, extreme change of temperature causes material degradation. Standard ho yan. Ngayon, improper tire pressure maintenance. Yung mga makukulit ho, lalo na yung mga kliyente namin, sinabi na namin 40 to 45 ang tire pressure ng armored. Nilalagay nila sa 32, 36. Kasi para daw hindi makaldag. Tapos pag na-flat, nagagalit. Guys, you have to maintain proper tire pressure. If you don't, mas madali masisira ang goma. Now, overloading the vehicle. Wala na ho tayo magagawa dyan. Kasi ibang kaibigan natin talaga mahilig sa longganisa. Medyo mabigat. So, pag mabigat, mag-diet ho kayo para hindi masyado mabigat. Aggressive or improper driving behavior. Marami ho tayong mga kamote drivers dyan. Hindi lang kamote riders, pero mga kamote riders. Yung nagpapaiyak kayo ng gulong, hindi ho pabor sa inyo yan. Kasi mas mabilis masira yung goma. So magpapalit kayo. Or hihingi na naman kayo ng allowance sa tatay nyo para bumili ng bagong goma. Mapapagalitan lang kayo. Number 5, how do manufacturers counter aging? Tires are made with anti-aging materials that slow down deterioration. Guys, hindi lang si Vicky Bello meron anti-aging. Pati gulong meron.
Kung gusto nyo pahiran ng lotion yan, baka siguro papayag. Yung Retin A. Lagyan nyo, pahiran nyo. Yung sa iba, tawag do Arbor All. Hindi ho. Yung mga goma ngayon, meron ng anti-aging material. So, hindi lang mukha ng kapitbahay nyo o mukha ng mother-in-law nyo ang anti-aging. Pati goma meron na ho ngayon. So, when combined with proper storage, tire aging becomes minimal and often negligible. Wag naman ho na 20 years na yung goma, gusto nyo pang gamitin. Yung kamag-anak nyo nga, 20 years. Pag nakita nyo bigla, hindi nyo na makilala, yung goma pa. So, number 6, can a unused tire be stored for 3 to 5 years and still be okay to use? Siyempre, basta properly stored ang unused tire, like I said, kanina sa isang explain natin, dapat hindi under direct sunlight, hindi drastic ang temperature change, and it's properly stored, tires will age much slower than a tire used on the road even for a week. Ito, why do tires age faster after being fitted? Factors that accelerate aging once installed, again, number 1, road friction. Kasi umiikot yung goma. Yung goma, nilagyan mo ng hangin, tapos tumatakbo. Talaga mapupudpud yan, kesa yung nakastore lang, di ba? Weather exposure. Hindi mo naman maiiwasan na mainit yung gulong, mainit yung kalsada. Alam ka, nilagay mo sa aircon yan, di ba? Hindi naman. Ozone corrosion. Hindi ko na alam yan. I-google nyo na lang yan. Vehicle load and weight. Again, medyo tigil-tigil natin yung masyado marami longganisa, okay tayo para hindi ma-overweight yung auto. The use of tire wax during car wash. Kasi guys, meron iba, yung mga manual na car wash, okay yun eh. Pero sa Amerika, kapareho dito, nakita ko sa Angeles, meron na yung automatic na car wash. Nag-i-spray ng wax yan, at yung wax pag in-spray, pati yung goma nalalagyan. Hindi siguro masama, gawin mo 1 beses, 2 beses, but prolonged use of that, siyempre, nagkakaroon ng impact kasi chemical on chemical. So, may reaction yan kahit papano. Diba? Contact with oil or hydrocarbon materials. Pag may nakita kayo lang sa kalsada, guys, huwag nyo na iparada roon. Para yung driver namin, nakita na may ebak doon sa tabi. Doon pa ipaparada. Pagbaba mo, may ebak. Diba? Itaparada mo sa wala. So, huwag mong papabayaan na nakababad sa langis. Diba? Or other harmful chemicals. Letting the car sit unused for long periods. Ito, problema to na ibang kliyente natin. Yung maraming kotse na hindi nagagamit. Maybe one of the solutions is i-jack nyo yung kotse. Or wag kayong bibili masyado maraming kotse. Yun lang. Pag matagal kasi nakaparada at inflated ang goma, talagang nadidegrade yan. Especially yung weather natin dito. Living near the coast where ozone concentration are higher. Yung mga nakatira malapit sa tubig, malapit sa beach. Wala tayong magagawa doon. Hindi na nila problema. Gusto nila tumira sa beach eh. Di bumili ka ng goma lagi. Okay lang yun. Diba? Pero it's also a factor. Alright guys, so yan ang DOT standards and how to understand itong mga bagay-bagay na nakaka-affect sa gulong. And this is brought to you by our favorite tire, Continental Tire. Kaldag mayaman. Bakit? Feeling mo mayaman ka lagi. Sayang aking panda, baka lang puso pero love ka niya. Vroom vroom boom boom pero sayang dalaw.